Okay, yung importance ng feasibility study sa kung kahit anong organization. So, importante yung may papel. Okay? Kasi dun sa mga ibang ano dyan is hindi nila iniisip yon. Hindi ka pwedeng magbigay lang ng letter basta-basta nang walang attachment at walang research-based documents. Okay? Yun yun. Kasi yung sinasabi nyo, tutulong na nga ako, kailangan ko pa ba yan? Siyempre. Although, kasi baka inaano nyo yung ano eh. Kasi ang pagtulong kasi is may procedures, may rules. Kasi hindi ka lang basta tumutulong, masabi ko na before. At yung pagtulong mo, dapat may basis. As, as, as a PWD officer, at as a PWD organization as a whole, required tayo na magbigay ng documents sa lahat ng mga kinauukulan na mas mataas sa atin. Kahit na kayo NGO ng PWD, okay, kailangan yung magbigay ng papel. Hindi naman kasi sabihin nyo ay ikinalulugod nung nasa itaas yung pagtulong. Totoo yun. Pero, paano malalaman ng nakatataas o mga otoridad sa atin at dito sa atin sa barangay o sa city hall na tayo may ginagawa at may balak gawin kung hindi tayo magpapaalam. At kung tayo ay makikipag-coordinate at makikipag-transaksyon sa mga therapy clinics, mga providers, kailangan may feasibility study yan. Hindi pwedeng wala. No? Kasi hindi nyo malalaman eh. Kayo ang nagre-represent in behalf of your members at saka dun sa mga providers at therapy centers at kung saan. Kayong representative niyan. Kayo ang representative niyan sa barangay. Kayo ang kumakatawan dyan. Kaya kayo inilagay na officer ng barangay, binoto kayo ng kapwa PWD is para mag-lead sa kanila. Tulungan sila kung may maitutulong at tulungan ng barangay na asikasuhin at tutukan yung PWD. Kahit na NGO kayo, hindi pwedeng walang papel at walang feasibility study. Hindi pwedeng basta sulat lang. Lalo na kung involved ang pera, mas lalo na. Hindi nyo pwedeng paniwalain ng tao na kailangan yung magbayad ng ganito. Hindi. Siguraduhin nyo muna na within your articles of incorporation kung NGO kayo and within the means at kung yun ba sinasabi sa PIDAW law, which is nakalagay sa PIDAW law, wala. Kung bibigyan ng barangay, mas maigi. Kung kayo ay NGO at nakasec register, tingnan nyo yung articles of incorporation nyo. At saka kung magsusulisit kayo, dapat meron kayong permit sa DSWD. At dapat nakikipag-coordinate kayo sa mga social worker, no? Dahil sila ang tutulong sa inyo kung paano nyo matutulungan yung bawat tao. Huwag kayong magmarunong as officer, kailangan nyo rin ng tao na tutulong sa inyo para mapadali yung trabaho nyo. So, kailangan may feasibility study kayong pinapakita. Hindi pwedeng wala. Hindi lang pwedeng basta kayo sumulat. Sasabihin nyo, hindi naman ako pinapansin ng PIDAW eh. Well, kung hindi kayo pinapansin ng PIDAW, it shows na kasi wala kayong ginagawa sa lugar nyo. Nagpasa kayo ng letter, NGO. Yung mga NGO, kung NGO kayo ng PWD, siguraduhin nyo munang may nagawa na kayo na obvious sa barangay nyo bago kayo lumabas. Kaya kayo hindi pinapansin ng PIDAW.
Ang magpapatunay lang yan is yung barangay captain at yung barangay secretary. So, yun lang po.